Haha. Oh, mga katamos oh. Sarap na naman ang ulam namin ng mga anak ko. Tingnan nyo. Galunggong lang yan mga katamos, galunggong. So, ang ginagawa ko sa kanya, parang paksiw. Paksiw, no? Paksiw. Paksiw. Pero, ano yung mga katamos? Parang paksiw na sardinas. So, sinasardinas ko siya. Sinasardinas ko siya. Tingnan mo. Mga po yun. So, may konti. Dadagdagan ko na naman ng tubig yan. Tubig. Yung tubig niya is aapaw dito sa kanyang isda. So, kanina pa yan mga katamos. Kanina pa yan. So, yun na. Nag-evaporate na yung suka niya at saka yung tubig. Wala pa palang tubig. Suka pa lang. Tsaka yung mga ingredients. So medyo nag-evaporate na. So mamaya mga katamos, dadagdagan ko na naman yan ng tubig. Tapos yung tubig niya dapat is naka-apaw dito sa mga laman niya. Para siyempre maging sardinas na siya. Ganun lang mga katamod, napakasimple lang yung mga pagluluto kung gusto mo talaga. O, di ba? Sarap na naman mamaya kain ng mga kids ko niyan. Siyempre, pati yung, kasi pag sinasardinas mga katamos, di ba? Pag sinardinas mo, ibig sabihin, pati yung tinik niya is malambot. Malambot talaga. Oo, pati yung tinik, malambot talaga. So, sardinasin ko yung mga katamos. Maya konti, dadagdagan ko ng tubig. So, antabayanan nyo. At ayun nga mga katamos, no? Medyo natutuyo na talaga siya. So lalagyan na natin siya ng tubig. Yung iba kasi pressure cooker yung ginagamit nila. So ako uling lang. So GG lang naman to. Ibig sabihin ng GG is galunggong. Madali lang to. Madali na tong palambutin. Madali na tong gawing sardinas. So yung mga nilagay ko nga palang mga ricado dyan mga katamos is pamintang buo, pamintang pino, hindi ako naglagay ng laurel, maraming sibuyas, tsaka bawang, at tsaka siling haba mga katamos nilagay ko dyan. Siyempre naglagay din ako ng konting asin. Oh, maraming asin pala nilagay ko para siguradong malasa siya. Kasi nga lalagyan ko ng tubig. At saka pampalasa, seasoning granules or magic, alam nyo na yun. So hintayin natin kumulo yan. Papakuluan ko ng papakuluan yan hanggang sa matuyo ulit. So pag feeling ko na medyo okay na siya, pwede ko na siyang hanguin. Pero pag medyo matigas pa, pati yung tinik niya, dagdagan ulit natin ng tubig. At syempre, lalasahan nyo rin para at least alam nyo kung yung lasa niya is matabang, dagdagan ulit ng pampalasa. So, antabayan na yung mga katamos, papakita ko sa inyo kung ano yung kalalabasan niya mamaya. Yung mga katamos, nakikita nyo talagang kulong-kulo siya, kumukulo talaga siya. So kailangan yung tubig niya mga katamos is medyo matuyo na, yung tubig niya, sigurado
malambot na siya. Pero kung hindi pa rin, siyempre dadagdagan ulit natin ang tubig. Maghihintay lang tayo ng konting oras kasi hindi naman pressure cooker yung gamit natin. Pero pag pressure cooker lang kasi is napakadali lang, napakabilis. Pero malakas naman yung baga ng uling natin. Wala problema yan. So, hintay lang tayo mga katamos ha. Tingnan ulit natin mga katamos. Ayan. Lumabas na yung pinakakatawan niya. So, ibig sabihin, nag-evaporate na yung sabaw niya. Ayan. Siya nga pala mga katamos, sa mga baka hindi nyo nasundan yung proseso ko kanina. Yung proseso ko nga pala is, yun nga, nilagay ko muna yung isda and then nilagyan ko siya ng sibuyas, bawang. Maraming sibuyas nilagay ko mga katamos ha. Hindi ko lang pinakita yung procedure kanina kasi palagi na lang mahaba yung video natin. So, sibuyas, maraming bawang, maraming sibuyas, pamintang pino, pamintang buo. Hindi ako naglagay ng laurel mga katamos ha. Sili, yan, sili nga ba? Tsaka maraming asin. Maraming asin. Naglagay din ako konting mantika para siyempre hindi siya dumikit dun sa ilalim. Tsaka suka. Mga isang basong suka yung nilagay ko dyan mga katamos. Sukang tuba yung gamit ko dyan ha. Hindi mga yung sa mga pouch yung nabibili sa tindahan. Hindi yun. So ayun. Kasi alam niyo mga katamos, yung suka, isa yun sa nagpapalambot talaga sa bones or tinik ng isda natin. So, ayan, nakikita nyo. So maya maya mga katamos, papakita ko ulit sa inyo kung okay na siya, kung malambot na ba, kung pwede na. So hintay-hintay ulit tayo ng konting sandali. Okay mga katamos, tingnan natin ulit. Parang natuyo na. So okay, medyo malambot pa rin yung kanyang tinik. Okay, pero hindi pa ako satisfied mga katamos. Magdadagdag ulit ako ng tubig. Siguro this point mga katamos, pag natuyo na yung tubig niya, is siguradong malambot na siya. Pero siyempre, titikman pa rin natin yan para at least alam natin kung ano yung lasa niya. So, ganun ulit mga katamos, pakuluan lang hanggang sa medyo matuyo. Medyo malambot na yung buto niya, yung tinik niya, pero parang hindi pa ako satisfied. So, maghintay ulit ako ng konting oras. Okay mga katamos ha. Alright mga katamos, tingnan ulit natin. Ayan, konti na lang yung tubig niya. So, maglalagay tayo ng mga 3 kutsarang mantika. Pag natuyo yan mga katamos, okay na yan. So, hintay ulit tayo ng konting sandali ulit.
And this is it. This is it. This is it. Ayan na mga tamos eh. Ayan na. Yung ating sardinas. Pero malakas pa rin yung apoy. So, pwede na nating hanguin niya mga katamos. Sigurado ako na malambot na siya. So, ayan na mga katamos ha. Ang paggawa ng homemade sardinas. Alright, let's go. Thank you for watching. If you enjoyed this video, please don't forget to hit the like button, comment your reactions or questions. You can also share this video to your friends. And if you are new to this channel, feel free to subscribe and hit the bell icon to get the latest updates from our channel. It's free!